Wala ba kayong pride? Ang sigaw ko ay umalingaw sa loob ng kwartong may salaming pader. Na may tanawin ang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City. Ang bawat salita ay matalas. Puno ng pagkadismaya na hindi ko na kayang itago. Sa harap ko, 12 manager. Ang sinasabing pinakamagagaling sa kumpanyang ito ay nakayuko. Ang iba ay nakatingin sa kanilang mga kamay. Ang iba ay sa kanilang sapatos. Walang sinuman ang sumalubong sa aking nag-aapoy na tingin. Sa katahimikan na iyon, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa akin. Hindi lang sila ang bigo. Ako rin. Bumalik ang alaala ng huling kliyente ko sa Chicago. John, your methods are archaic. Sabi niya, na may halong awa. The world has changed. Siguro nga. Siguro ako na lang ang natitirang sundalo sa isang mundong hindi na naniniwala sa digmaan. At habang nakatayo ako roon, sa kabilang panig ng mundo, napapaligiran ng kulturang hindi ko maintindihan. Iisang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko, paano ka mananalo sa isang laban kung ang iyong mga sundalo ay ayaw lumaban? Hello sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay John Miller. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na ganap na nagpabago sa aking buhay. Ito ang kwento kung paano winasak ng Pilipinas ang lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa kahinaan, kalakasan, at ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ito ang kwento kung paano ako tinuruan ng isang konsepto na tinatawag nilang ipakikisama na manalo sa isang gyera nang walang kahit isang putok ng baril. Bago ako mapadpad sa Pilipinas, ang mundo ko ay binuo ng itim at puti, ng tama at mali, ng utos at pagsunod. 20 taon akong nagsilbi sa United States Army. Isang drill sergeant. Ang trabaho ko ay hubugin ang mga ordinaryong sibilyan para maging mga sundalong kayang harapin ang anumang panganib ng walang pag-aalinlangan. Ang motto ko ay simple, break them down to build them back up. Stronger. At epektibo ito. Nakita ko ang takot na napalitan ng tapang. Ang pagdududa na naging determinasyon. Para sa akin, ang disiplina, hierarkiya, at direktang pagharap sa problema ang pundasyon ng anumang matagumpay na organisasyon. Maging ito man ay isang platoon sa disyerto o isang korporasyon sa Wall Street. Nang magretiro ako sa serbisyo, dinala ko ang paniniwalang iyon sa corporate world. Nagtayo ako ng isang consulting firm na dalubhasa sa leadership training. Ang aking key bootcampi approach ay naging tanyag. Tinuruan ko ang mga SE at executive na mag-isip na parang mga general. Utos. Control. Mabilis na desisyon. At walang puwang para sa kahinaan. Sa loob ng isang dekada, naging matagumpay ako. Ang mga kumpanyang hinawakan ko ay nagpakita ng mabilis na pag-angat sa kanilang performance. Ako ang martilyo. At para sa akin, lahat ng problema ay pako na kailangang pukpukin. Ngunit tulad ng sinabi ng kliyente ko sa Chicago, nagbago ang mundo. Ang bagong henerasyon ng mga leader ay nagsimulang magsalita tungkol sa collaboration, empathy, at emotional intelligence. Para sa akin, ang mga salitang ito ay kasing kahulugan ng kahinaan. Ang collaboration ay magulo. Ang empathy ay nagpapabagal sa desisyon. Para saan ang pag-uusap kung pwede namang mag-utos? Unti-unting humina ang aking negosyo. Ang mga dating kliyente ay hindi na nag-renew. Ang mga bagong kumpanya ay naghahanap ng mga coaches, hindi mga commanders. Naramdaman ko na para akong isang lumang kanyon sa panahon ng mga drone at cyber warfare. Epektibo pa rin. Pero hindi na napapanahon. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang aking mga bill na dumarami at ang kalendaryong walang laman, nakatanggap ako ng isang email. Isang imbitasyon mula sa isang tech company sa Pilipinas, isang kumpanyang hindi ko pa naririnig.
Gusto nilang kunin ang serbisyo ko para sa isang 6 na buwang leadership program para sa kanilang management team. Ang email ay mula sa isang Ginoo na nagngangalang A. Reyes. Ang alok ay malaki. Sapat na para sagipin ang aking nalulunod na kumpanya. Ngunit may isang bahagi sa akin na nag-alinlangan. Pilipinas? Ano ang alam ko tungkol sa lugar na iyon? Ang mga imahe sa isip ko ay halo-halo, magagandang beach na nakikita sa mga travel magazine. At mga balita tungkol sa kahirapan, korupsyon, at kawalan ng kaayusan. Sa aking pananaw na nakabase sa kanluran, ito ay isang third world country. Isang lugar na marahil ay mas nangangailangan ng aking matigas na pamamaraan kaysa sa mga soft na kumpanya sa Amerika. Ang pag-iisip na iyon ang nagtulak sa akin na tanggapin ang alo. May halong pagmamataas. Pupunta ako roon. Ipapakita ko sa kanila kung paano ginagawa ang mga bagay sa tamang paraan. At babalik ako bilang patunay na ang aking mga prinsipyo ay universal at hindi kailanman maluluma. Ito na ang aking huling pagkakataon na patunayan ang aking sarili. Hindi lang sa mundo, kundi sa sarili ko. Ang pagdating ko sa Maynila ay isang assault sa lahat ng aking pandama. Mula sa kontroladong katahimikan ng airport sa Chicago. Bigla akong itinapon sa isang kumukulong kaldero ng ingay. Init. At napakaraming tao. Ang traffic ay isang malaking ahas na hindi gumagalaw. Ang mga jeepney, na pinalamutya ng iba't ibang kulay at imahe, ay sumisiksik sa bawat espasyo. Bumubusina na parang walang katapusan. Ang amoy ng usok ng sasakyan ay may kahalong amoy ng inihaw na pagkain mula sa mga nagtitinda sa kalye. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, isang bagay ang nakakuha ng aking pansin, ang mga tao. Ngumingiti sila. Tumatawa. Kahit na sila ay siksikan sa init. Kahit na ang trapiko ay hindi umuusad. Mayroong isang hindi maipaliwanag na gaan sa kanilang mga kilos. Para sa akin noon, ito ay isang senyales ng kawalan ng disiplina. Isang pagtanggap sa kaguluhan sa halip na labanan ito. Ang opisina ng kumpanya ay nasa Bonifacio Global City. Isang modernong distrito na tila ibang mundo kumpara sa nakita ko sa labas. Malilinis na kalsada. Matataas na gusali na gawa sa salamin at bakal. Mga mamahaling coffee shop. Ito ay isang lugar na pamilyar sa akin. Dito, inakala ko, makakakita ako ng kaayusan. Ngunit kahit sa loob ng makintab na gusaling iyon, ang kultura ay banyaga sa akin. Ang unang araw ko ay isang serye ng mga culture shock. Ang mga empleyado ay hindi tumatawag sa isa't isa gamit ang kanilang apelyido. Laging may iserti o di maamki na kasunod ng kanilang unang pangalan. O madalas ay mga palayaw. Ang mga meeting ay hindi nagsisimula agad sa agenda. Mayroon munang kumustahan. Mga tanong tungkol sa pamilya. Sa kinain noong weekend. At ang pagkain. Palaging may pagkain. Sa umaga, may nagdadala ng pandesal. Sa hapon, mayroong merienda mga kakanin na hindi ko alam ang pangalan. O pansit na pinagsasaluhan ng lahat. Tiningnan ko ito bilang isang malaking pag-aaksaya ng oras. Paano ka makakapag-focus sa trabaho kung palagi kang kumakain o nakikipagkwentuhan? Pinanood ko ang management team na hahawakan ko. Sila ay magkakaibigan. Hindi lang magkakatrabaho. Nagtatawanan sila ng malakas. Nagbibiruan. Kapag may problema, hindi sila nagpupulong sa isang boardroom para pag-usapan ito ng formal. Sa halip, nagtitipon sila sa pantry. Sa paligid ng isang tasa ng kape. At pinag-uusapan ito na parang mga kaibigan na nagbibigay ng payo sa isa't isa. Walang malinaw na lider sa kanilang grupo. Lahat ay may boses. Lahat ay nagbibigay ng opinyon. Para sa akin, ito ay recipe para sa kapahamakan. Isang barkong walang kapitan. Tiyak na lulubog. Ang aking paunang pagtatasa ay malupit at direkta.
Ang kumpanyang ito, sa kabila ng kanilang tagumpay sa teknolohiya, ay kulang sa istruktura, disiplina, at isang malinaw na chain of command. Ang kanilang pakikisama, ang kanilang pagnanais na laging maging maganda ang pakikitungo sa isa't isa, ay isang malaking kahinaan. Iniiwasan nila ang komprontasyon, na para sa akin ay ang tanging paraan upang malutas ang mga mahihirap na problema. Nagpasya ako. Ang unang hakbang sa aking training program ay wasakin ang kulturang ito ng malambot na pakikitungo. Kailangan kong ituro sa kanila na sa negosyo, tulad ng sa giyera, kailangan mong maging matigas para mabuhay. Hindi ko alam noon na ang mismong bagay na itinuturing kong kanilang pinakamalaking kahinaan ang magiging sandata na wawasak sa lahat ng aking mga matitigas na paniniwala. Nagsimula ang unang linggo ng aking leadership bootcamp. Inilatag ko ang mga patakaran na parang nagbibigay ng briefing sa isang military operation. Simula ngayon, walang nang G30 o G-maampi na may kasamang unang pangalan. Apelyido lang. Magsisimula ang mga pulong sa eksaktong oras. Kahit isa pa lang ang nasa kwarto. Ang bawat minuto ng pagiging huli ay may katumbas na parusa, hindi pera, kundi isang bagay na mas masakit para sa kanila, karagdagang trabaho na kukunin mula sa kanilang oras ng pamilya sa weekend. Ang mga desisyon ay gagawin ng taong may pinakamataas na posisyon. At inaasahan ang agarang pagsunod mula sa lahat. Walang tanong-tanong. Sinubukan kong alisin ang lahat ng kulay abo sa kanilang sistema. Ang gusto ko ay itim at puti. Ang unang reaksyon nila ay pagkalito. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan. Ngunit, sa aking sorpresa, sumunod sila. Tinawag nila akong Miller. Dumating sila sa oras. Tumahimik sila sa mga pulong at hinintay ang aking utos. Sa umpisa, inakala kong tagumpay ito. Sa wakas, disiplina. Ngunit may mali. Ang sigla na dati kong nakikita sa kanilang mga interaksyon ay nawala. Ang pantry, na dati ay sentro ng kanilang buhay opisina, ay naging tahimik. Ang mga tawanan ay napalitan ng pilit na mga ngiti. Sumusunod sila sa aking mga utos. Pero parang mga robot na walang kaluluwa. Ang kanilang pagsunod ay hindi nagmula sa respeto, kundi sa pagnanais na iwasan ang gulo. Ito ang una kong malalim na pagkakadapa sa konsepto ng pakikisama. Hindi nila ako kinumpronta. Sa halip, binigyan nila ako ng gusto ko sa paraang nagpapakita na hindi sila sang-ayon. Isang uri ng malumanay na paglaban na hindi ko pa naranasan. Isa sa mga manager, si Leo. Isang mas matandang Ginoo na may malumanay na ngiti at mga mata na tila nakakita na ng lahat. Ang unang naglakas loob na kausapin ako. Hindi niya ako kinuwestiyon. Lumapit siya sa akin isang hapon habang nagkakape ako. May dalang isang maliit na platito ng puto bumbong. Miller. Para po sa inyo. Merienda. Sabi niya. Sa una, tatanggihan ko sana. Isa itong paglabag sa aking patakaran ng walang kainan sa oras ng trabaho. Ngunit may kung anong nagtulak sa akin na tanggapin ito. Salamat. Santos. Sagot ko. Formal at malamig. Leo na lang po. Sir John. Sabi niya. At sa isang iglap, sinira niya ang dalawa sa aking mga patakaran. Ngumiti lang siya. Napansin ko lang po. Parang ang bigat ng pakiramdam ng lahat nitong mga nakaraang araw. Dito po kasi sa amin, ang trabaho ay parang pangalawang pamilya. Kapag masaya ang pamilya, mas maganda ang takbo ng bahay. Ang kanyang mga salita ay simple. Pero para sa akin, ito ay isang pag-amin ng kahinaan. Leo. Sabi ko. Habang inilalapag ang platito. Ang isang kumpanya ay hindi pamilya.
Ito ay isang hukbo. At sa isang hukbo, ang damdamin ay nakamamatay. Ang kailangan natin ay resulta. Hindi kasiyahan. Hindi siya nakipagtalo. Tumango lang siya na may pag-unawa. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Sige po. Sir John. Salamat po sa oras ninyo. Umalis siya ng tahimik. At iniwan akong mag-isa kasama ang aking kape at ang aking matibay na paniniwala. Hindi ko namalayan na ang simpleng pag-uusap na iyon ay ang unang putok sa isang digmaang hindi ko alam na kasali pala ako. Para patunayan ang aking punto. Nagdisenyo ako ng isang simulation. Hinati ko sila sa 2 grupo. Ang layunin, bumuo ng isang marketing plan para sa isang bagong produkto. Ngunit may twist. Iisang budget lang ang paghahatsyan nila. Kailangan nilang di labanan ang isa't isa para sa pondo. Inaasahan ko ang isang matinding debate. Inaasahan ko na ipaglalaban nila ang kanilang mga ideya. Na magkakaroon ng komprontasyon. Na may isang grupo na mananalo at isang matatalo. Iyon ang mundo ng negosyo. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran ng lahat ng aking inaasahan. Pagkatapos ng unang 10 minuto ng magalang na paglalahad ng kani-kanilang mga ideya, ang 2 grupo ay nagsimulang mag-usap. Hindi sila nag-aaway para sa budget. Sa halip, pinag-uusapan nila kung paano nila pagsasamahin ang kanilang mga plano. Si Ana mula sa unang grupo ay nagsabi, "Maganda ang ideya ninyo sa social media. Paano kung gamitin natin iyon? At isama natin ang aming plano para sa community events. Pwede nating hatiin ang budget ng patas." Si Marco mula sa kabilang grupo ay sumang-ayon. Nga. At ang event na iyon, pwede nating i-cover sa social media. Mas malakas ang impact kung magtutulungan tayo. Pinanood ko sila. Habang ang aking pagkadismaya ay unti-unting nagiging galit. Hindi nila naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pagtutulungan. Ito ay tungkol sa kompetisyon. Ito ay pagsasanay para sa totoong mundo kung saan isang kumpanya ang kakain sa isa pa. Pinahinto ko ang simulation. Anong ginagawa ninyo? Tanong ko. Hindi na maitago ang inis sa aking boses. Ang layunin dito ay manalo. Patunayan na mas magaling ang inyong team. Paano kayo lalaban sa mga kakumpetensya ninyo kung kahit sa isa't isa ay hindi ninyo kayang makipaglaban? Isang manager. Isang batang babae na nagngangalang Jess. Ang sumagot ng mahinahon. Pero Sir John, hindi po ba mas maganda kung pareho tayong manalo? Iisang kumpanya lang naman po tayo. Ang kanyang sinabi ay sumabog sa loob ng aking isipan na parang isang granada. Walang parehong mananalo sa negosyo. Sigaw ko. May mananalo at may matatalo. At kung palagi kayong mag-iisip na parang ganyan, palagi kayong mapupunta sa panig ng mga talunan. Iyon ang sandaling iyon. Ang sandali kung saan ang lahat ng aking pinipigil na pagkadismaya ay lumabas. Itinuro ko silang lahat. Ang pakikisama na iyan. Iyan ang papatay sa kumpanyang ito. Ang pag-iiwas sa gulo. Ang pagnanais na palaging maging nice sa lahat. Sa tingin ninyo, ang mga kakumpetensya ninyo ay magiging nice sa inyo. Hihintayin nila kayong madapa at tatapakan nila kayo para makaangat sila. Kinuha ko ang folder na naglalaman ng resulta ng kanilang key collaborative plan at ibinagsak ito ng malakas sa mesa. Ang tunog ay yumanig sa katahimikan ng kwarto. At doon, sa gitna ng kanilang mga nakayukong ulo at ng aking nagangalit na paghinga, isinigaw ko ang mga salitang iyon na matagal nang gustong kumawala. Wala ba kayong pride? Ang tanong ay binitin sa hangin. Mabigat at puno ng akusasyon. Tiningnan ko sila isa-isa. Naghihintay ng kahit anong reaksyong ngalit. Pagtutol. Kahit ano. Ngunit wala. Tanging katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikan na hindi ko maintindihan. Sa puntong iyon,
Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na hindi nila maiiwasan. Hindi na sapat ang mga simulation. Kailangan nila ng isang tunay na krisis. Isang krisis na pipilitin silang mamili, lumaban o mamatay. Kaya't sa gabing iyon, sa aking hotel room, nagsimula akong magplano. Lilikha ako ng isang peking krisis. Isang sitwasyon na maglalagay sa kanilang kumpanya sa bingit ng kapahamakan. Isang sitwasyon na idinisenyo para wasakin ang kanilang kultura ng pakikisama at puwersahin silang yakapin ang aking paraan ng pakikidigma. Akala ko, ito na ang magiging pinakamagaling kong leksyon para sa kanila. Ang hindi ko alam, ako pala ang magiging estudyante. Ang plano ko ay simple at brutal. Ginamit ko ang aking mga koneksyon sa Amerika para umupa ng isang third-party consultant. Si Emily Cruz, isang Pilipinong sanay sa corporate world ng New York. Binigyan ko siya ng isang detalyadong script. Siya ang magiging tagapagdala ng masamang balita. Isang neutral na boses na maglalahad ng krisis na aking nilikha. Sa ganitong paraan, mananatili akong tagamasid. Isang general sa ibabaw ng burol. Pinapanood ang peking labanan na magaganap sa ibaba. Ipinatawag ko ang isang emergency meeting. Ang dahilan, isang urgent market intelligence report mula kay Emily Cruz. Pumasok ang 12 manager sa conference room. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Ang biglaang pagpupulong na ito ay labas sa aking istriktong schedule. Alam nilang may seryosong nangyayari. Nagsimulang magsalita si Emily Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Nalalong nagbigay diin sa bigat ng kanyang mga salita. Magandang umaga sa lahat. Ang kumpanya natin ay nahaharap sa isang malubhang banta. Ipinakita niya sa screen ang logo ng isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanila, Titan Innovations. Ang Titan Innovations ay isang bagong manlalaro sa merkado. Ngunit agresibo sila. Patuloy ni Emily Cruz. Sa nakalipas na 48 oras, nakuha nila ang ating pinakamalaking kliyente, ang Ayala Prime Holdings. Tinapos na nila ang kanilang kontrata sa atin. Epektibo kaagad. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa kwarto. Ang Ayala Prime ay hindi lang isang kliyente. Sila ang kanilang pundasyon. Pero hindi pa tapos si Emily Cruz. Higit pa riyan. Dagdag niya. Mayroon tayong impormasyon na sistematikong nilalapitan ng Titan ang ating mga top software engineer. Ang alok nila, doble ng kasalukuyang sahod. Signing bonus at stock options. 2 sa ating mga senior developer ang nagsumite na ng kanilang resignation kaninang umaga. Inaasahan nating may susunod pa sa mga darating na araw. Ito na. Ang 2 ulong halimaw na aking nilikha, pagkawala ng kita at pagkawala ng talento. Isang atake na idinisenyo para maghasik ng takot at pagkakawatak-watak. Tumingin ako sa kanilang mga mukha. Nag-aabang ng gulat na magiging panik. Ng panik na magiging sisihan. Inaasahan kong magtatanong sila. Sino ang may kasalanan? Bakit hindi natin ito nakita? Anong ginagawa ng sales team? Ngunit ang sumunod na katahimikan ay iba. Hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ng malalim na pag-iisip. Walang nagsisihan. Walang nagtaas ng boses. Si Leo ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi siya tumingin sa akin o kay Emily Cruz. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Kilala ba natin kung sino ang nasa likod ng Titan Innovations? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Sumagot si Jess. Ang batang manager. Wala akong masyadong makitang impormasyon online. Parang bigla na lang silang sumulpot. Ang sis nila. Isang Ricardo Vargas. Parang wala ring gaanong record. Tumayo ako.
Ito na ang aking pagkakataon na itulak sila sa tamang direksyon. Hindi mahalaga kung sino sila. Sabi ko. Ang boses ko ay matigas at may otoridad. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin. Inatake tayo. Kailangan nating gumanti. Jess. Gusto kong maghanda ka ng listahan ng mga kliyente ng Titan. Anna. Alamin mo kung sino ang mga engineer nila. Lalabanan natin sila sa parehong paraan. Aagawan natin sila ng kliyente. Kukunin natin ang mga tao nila. This is war. Inaasahan ko na ang aking mga salita ay mag-aapoy sa kanilang dugo. Ngunit sa halip, tiningnan lang nila ako na maihalong pagkalito. Si Leo ay umiling ng marahan. Sir John. Bago po tayo sumugod, kailangan muna nating maintindihan ang buong sitwasyon. Tumingin siya kay Anna, ang head ng Human Resources. Anna, kilala mo ba ng personal yung dalawang engineer na umalis? Nakausap mo na ba sila? Leo. Sagot ni Anna. Si Mike at si Dennis. Naka-exit interview ko na si Mike kanina. Ang sabi niya, hindi lang daw talaga sa pera. May mga problema raw sila sa project timeline na hindi nila masabi sa amin dahil ayaw nilang makadagdag sa stress ng team. Ang impormasyong iyon ay parang isang dampi ng hangin sa gitna ng aking inaasahang bagyo. Tiningnan ko si Anna. At naniwala ka? Siyempre. Iyon ang sasabihin niya para hindi siya magmukhang masama. Ang katotohanan ay pera lang iyon. Hindi sumagot si Anna. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya sang-ayon. Pagkatapos ay nagsalita si Marco, ang head ng sales, tungkol sa Ayala Prime. Higit 1 dekada na natin silang kliyente. Imposibleng basta na lang sila aalis ng walang malalim na dahilan. Mayroon akong kaibigan sa kanilang procurement department. Tatawagan ko siya. Hindi para questionin ang desisyon nila, kundi para kumustahin siya. Para malaman kung mayroon ba kaming nagawang mali na hindi namin namalayan. Habang pinapanood ko sila, isang nakakabinging pagkadismaya ang bumalot sa akin. Exit interviews. Pakikipag-usap sa kaibigan. Kumustahan? Ito ba ang kanilang tugon sa isang existential threat? Sa isang military command center. Sa mga oras na ito, dapat ay naglalatag na kami ng mga mapa. Nagtatarget ng mga kahinaan ng kalaban. At nagpaplano ng isang malupit na kontraopensiba. Ngunit dito, sa conference room na ito, ang kanilang ginagawa ay nag-uusap, parang isang therapy session. Ito ay pag-aaksaya ng oras. Sabi ko, hindi na mapigilan ang sarili. Habang kayo ay nag-uusap tungkol sa inyong mga nararamdaman, ang kalaban ay kumukuha ng isa pa ninyong kliyente. Isa pa ninyong empleyado. Muli, si Leo ang sumagot sa akin. Ang kanyang paggalang ay hindi nawawala. Ngunit may bagong tibay sa kanyang boses. Sir John, sa aming karanasan, ang isang problema ay hindi mo malulutas kung hindi mo alam ang ugat nito. Ang ugat ay laging nasa tao. Bakit hindi masaya ang aming mga engineer? Ano ang tunay na dahilan ng pag-alis ng Ayala Prime? Kung aatake kami nang hindi namin alam ang mga sagot na iyan. Para lang kaming sumusuntok sa dilim. Sa mga sumunod na oras, pinanood ko ang isang prosesong hindi ko kailanman nakita sa alinmang aklat ng pamumuno na aking nabasa. Hindi sila gumamit ng mga corporate intelligence tools. Ginamit nila ang kanilang mga personal na network. Si Leo ay tumawag sa kanyang pamangkin na nagtatrabaho sa isang kumpanyang supplier ng mga opisina. Pakitanong mo naman kung sino itong Titan Innovations na umuupa ng bagong palapag sa Makati. Baka may naririnig ka. Si Jess ay nag-message sa kanyang dating propesor sa universidad, na ngayon ay isang respetadong consultant sa industriya. Si Anna ay nag-schedule ng kape hindi lang sa mga umalis na empleyado, kundi pati na rin sa mga naiwan.
para maramdaman ang kanilang pulso. Si Marco ay hindi lang tumawag sa kanyang kaibigan sa Ayala Prime. Nagpadala pa siya ng paboritong cake nito sa opisina na may kasamang sulat na nagsasabing, "Salamat sa lahat ng taon. Walang samaan ng loob." Sa paningin ko, ito ay kahibangan. Hindi ito professional. Ito ay personal. Masyadong personal. Pinaghalo nila ang negosyo at pagkakaibigan. Isang bagay na itinuro sa akin na huwag gagawin. Umalis ako sa conference room na iyon na may bigat sa dibdib. Hahayaan ko silang gawin ang gusto nila. Hahayaan ko silang mabigo gamit ang kanilang malambot na pamamaraan. Ang kanilang ipakikisama ay magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. At kapag nangyari iyon, kapag ang lahat ng kanilang mga kaibigan at T-connection ay hindi sila nailigtas, nandoon ako para pulutin ang mga piraso at itayo silang muli sa aking paraan. Buo ang aking paniniwala na ang kanilang kabiguan ay hindi maiiwasan. Iyon ang magiging pinakamatinding leksyon. Lumipas ang 24 na oras. Para sa akin, iyon ang pinakamahabang araw sa aking karir. Inaasahan ko anumang oras na makatanggap ng tawag na nagsasabing isa na namang kliyente ang nawala. O isa pang grupo ng mga engineer ang nag-resign. Ngunit walang dumating. Ang tanging naririnig ko mula sa labas ng aking pansamantalang opisina ay ang mahinang ugong ng mga pag-uusap. Ang paminsan-minsang pag-click ng keyboard. At ang amoy ng kape. Walang panik. Walang sigawan. Isang nakakabinging katahimikan ng masigasig na trabaho. Sa hapon ng ikalawang araw, tinawag ako ni Leo para sa isang update. Pagpasok ko sa conference room, ang whiteboard na dati blanco ay puno na ng mga pangalan, linya, at mga tala na isinulat ng kamay. Hindi ito isang battle plan na puno ng mga strategy at tactics. Mukha itong isang family tree. Miller. May mga nalaman na po kami. Sabi ni Leo. Habang itinuturo ang isang pangalan sa gitna ng board, Ricardo Vargas. Ang AC ng Titan Innovations. Sa ilalim ng pangalan ni Vargas ay may mga linya na kumokonekta sa iba pang mga pangalan. Si Jess ang nagpaliwanag. Sir John. Ang dating propesor ko po. Si Yuchi. Abad. Ay naging mentor ni Emily Vargas noong college. Ayon kay UC. Abad. Si Emily Vargas ay isang napakatalinong engineer. Pero nagkaroon siya ng masamang karanasan sa dati niyang kumpanya. Pakiramdam niya ay hindi pinakinggan ang kanyang mga ideya at ninakaw ang kanyang proyekto. Pagkatapos ay nagsalita si Marco. Nakausap ko ang kaibigan ko sa Ayala Prime. Kinumpirma niya na si Emily Vargas mismo ang lumapit sa kanila. Hindi lang siya nag-alok ng mas mababang presyo. Nagpakita siya ng isang bagong sistema na mas mabilis at mas episyente. Isang sistemang halos kapareho ng proposal na isinumite ng isa sa ating mga junior engineer. Si David. 6 na buwan na ang nakalipas. Biglang tumahimik ang kwarto. Lahat ng mata ay napunta kay David. Isang tahimik na binata na laging nasa sulok ng kwarto. Nakayuko siya. David. Yung proposal mo ba yun? Tanong ni Leo ng malumanay. Tumango si David. Hindi makatingin. Opo. Sir Leo. Pero, na-reject po yung proposal ko noon. Ang sabi po, masyadong mahal at risky I develop. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa kwarto. Ito na. Ang sisihan. Ang pagtuturuan. Ang sandali kung saan magkakaroon ng hidwaan. Ngunit muli, binigo nila ang aking inaasahan. Walang nanisi kay David. Walang nanisi sa kung sino man ang nag-reject ng kanyang proposal. Sa halip, lumapit si Anna kay David at marahang hinaplos ang kanyang likod. David. Okay lang yan.
Ang mahalaga, alam na natin ngayon. Si Leo naman ang nagpatuloy sa pag-ulat, na parang walang nangyaring tensyon. Ang pamangkin ko po ay nalaman na ang Titan Innovations ay umuupa ng opisina sa parehong building kung saan dating nagtatrabaho si Mike at Dennis. Yung dalawang engineer na umalis sa atin. At nalaman din namin, sa pamamagitan ng isa pang kaibigan, na ang asawa ni Ricardo Vargas ay pinsan ni Mike. Unti-unti, ang mga piraso ng puzzle ay nabubuo. Hindi ito isang random na atake mula sa isang hindi kilalang kalaban. Ito ay personal. Si Ricardo Vargas, ang isisi ng Titan, ay posibleng ang dating empleyado na may sama ng loob. At ang mga unang engineer na kinuha niya ay mga taong may personal siyang koneksyon. Ang Ayala Prime ay hindi lang inagaw. Binigyan sila ng isang ideya na orihinal na nagmula sa loob mismo ng kumpanyang ito. So, ano ang plano? Tanong ko. Habang sinusubukan pa ring itulak ang aking agenda. Ngayong alam na natin kung sino siya. Mas madali nang umatake. Pwede nating ilabas ang kwento na ninakaw niya ang ideya ni David. Pwede nating sirain ang kanyang reputasyon. Para sa akin, ito ang lohikal na susunod na hakbang. Hanapin ang kahinaan ng kalaban at pagsamantalahan ito. Pero si Leo ay umiling. Hindi po. Sir John. Hindi po iyan ang paraan namin. Tumingin siya sa kanyang team. Ang nakikita namin dito ay hindi isang kalaban. Ang nakikita namin ay isang sugat na kailangan nating gamutin. Nagkamali kami. Hindi namin napakinggan si David. Hindi namin naramdaman ang hinaing ng aming mga engineer. Ito ay problema sa loob ng aming bahay. Hindi sa labas. Napatulala ako. Sa gitna ng isang krisis na maaaring magpabagsak sa kanilang kumpanya. Hindi sila naghahanap ng kalaban na sisirain. Kundi isang pagkakamali sa kanilang sarili na kailangang itama. Ang kanilang unang reaksyon ay hindi pag-atake. Kundi pagninilay-nilay. Kaya ano ang gagawin ninyo? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na. Ang aking kumpiyansa ay unti-unti nang natitibag. Kakausapin namin siya. Sabi ni Leo nang may katiyakan. Kakausapin namin si Amy. Vargas. Ano? Kakausapin ninyo ang kalaban? Hindi ko mapigil ang reaksyon. Ibibigay ninyo sa kanya ang lahat ng impormasyon. Iyon ay kahibangan. Hindi po namin siya ituturing na kalaban. Paliwanag ni Jess. Ituturing namin siyang isang dating kasamahan na may sama ng loob. Aalamin namin kung ano ang kailangan niya. Kung paano kami makakabawi sa aming pagkukulang. Hindi po kami hihingi ng away. Mag-aalok kami ng kapayapaan. Sa loob ng susunod na oras, pinanood ko silang bumuo ng isang key estratehiya na hindi ko kailanman maisip. Hindi sila nagplano kung paano nila tatalunin si Vargas. Nagplano sila kung paano nila siya kakausapin. Si Marco ang inatasan na humanap ng paraan para makakuha ng isang pulong. Gamit ang kanyang network. Si David ay inatasang ihanda muli ang kanyang orihinal na proposal. Hindi bilang ebidensya laban kay Vargas. Kundi bilang isang key peace offering isang pag-amin na ang ideya ay magaling at sila ang nagkamali. Si Anna ay naghanda ng isang bagong compensation at benefits package para sa lahat ng kanilang mga engineer. Isang plano na binuo niya kasama ang mga naiwang empleyado. Ang kanilang layunin ay hindi bawiin ang Ayala Prime. Ang kanilang layunin ay ayusin ang kanilang relasyon kay Vargas at sa kanilang sariling mga empleyado. Habang papalabas ako ng conference room, naramdaman ko ang isang malalim na pagkabahala. Ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa pamumuno, kompetisyon, at tagumpay ay hinahamon sa pinakapundamental na antas. Ang aking peking krisis, na idinisenyo para pilitin silang maging mga mandirigma, ay ginagawa silang mga diplomatiko. Ginawa ko ang isang perpektong senaryo para sa isang digmaan.
Ngunit sa halip na kunin ang kanilang mga espada, inilabas nila ang isang puting bandila. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Leo ay umalinggaw sa aking isipan. Ang nakikita namin ay hindi isang kalaban. Ang nakikita namin ay isang sugat na kailangan nating gamutin. Sino ang tama? Ako ba? Na naniniwala na ang mundo ng negosyo ay isang larangan ng digmaan kung saan ang malakas lang ang nabubuhay. O sila? Na naniniwala na ito ay isang komunidad kung saan ang mga sugat ay kailangang paghilumin? Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, nagsimula akong magduda. At ang pagdududa na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang laban na aking pinagdaanan. Dumating ang araw ng pulong. Nagpumilit akong sumama. Bilang isang tahimik na tagamasid. Kailangan kong makita kung paano sasabog sa kanilang mga mukha ang estratehiyang ito. Ang pulong ay ginanap sa isang neutral na lugar. Isang maliit na coffee shop sa pagitan ng kanilang mga opisina. Pumasok si Ricardo Vargas. Siya ay isang lalaking nasa mid-negatibo 40. Matangkad. May matalas na tingin na nagpapahiwatig ng talino at marahil. Nang maraming taon ng pagkadismaya. Sa likod niya ay ang dalawang engineer na umalis sa kumpanya. Sina Mike at Dennis. Ang kanilang presensya ay isang malinaw na power play. Isang paalala kung sino ang may hawak ng mga baraha. Si Leo ang nanguna sa pag-uusap. Kasama niya si Marco at si David. Inaasahan ko na magsisimula sila sa isang formal na pagpapakilala. Isang negosasyon. Ngunit ang unang ginawa ni Leo ay ngumiti. Isang tunay. Malugod na ngiti. Ricardo. Salamat sa pagpapaunlak mo. Sabi niya. Na parang isang matandang tiyuhin na kinakamusta ang kanyang paboritong pamangkin. Sina Mike at Dennis. Kumusta na kayo? Sana ay maayos ang pagtanggap sa inyo sa bago ninyong tahanan. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Vargas. Maging sina Mike at Dennis ay nagkatinginan. Malinaw na hindi ito ang inaasahan nilang simula. Inaasahan nila ang komprontasyon. Mga akusasyon. Isang laban. Ang ibinigay sa kanila ni Leo ay pagbati. Hindi sila nagsalita tungkol sa negosyo sa unang 10 minuto. Nag-usap sila tungkol sa kape. Sa traffic. Sa nalalapit na Pasko. Si Marco ay nagkwento tungkol sa kanyang anak na nagsisimula pa lang maglakad. Si Leo ay nagtanong tungkol sa pamilya ni Vargas. Ito ang kinatatakutan kong ipakikisama. Ginagamit sa pinakamahalagang sandali. Habang pinapanood ko sila, pakiramdam ko ay nasasayang ang bawat segundo. Nang sa wakas ay napunta na sila sa paksa. Ang pamamaraan ni Leo ay kasing gulat ng kanilang simula. Hindi niya binanggit ang Ayala Prime. Hindi niya kinuwestiyon ang pagkuha nila sa kanyang mga empleyado. Tumingin siya ng diretso kay Vargas. Ricardo. Sabi niya nang may kataimtiman. Nandito kami ngayon dahil may kasalanan kami sa iyo. At sa marami pang katulad mo. Nagulat si Vargas. Napakunot ang kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni David ang isang manipis na folder at marahang inilagay sa gitna ng mesa. Hindi niya ito itinulak palapit kay Vargas. Iniwan lang niya ito roon. Isang bukas na paanyaya. Vargas. Sabi ni David. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Ito po ang orihinal kong proposal para sa sistemang ginagamit ninyo ngayon. Alam ko po na mas maganda ang bersyon ninyo. Mas pino. Gusto ko lang pong malaman ninyo na kinikilala namin ang galing ng ideya. At humihingi ako ng paumanhin kung ang aming kumpanya ay hindi nakita ang halaga nito noon. Napatingin si Vargas sa folder. Pagkatapos ay kay David. At pagkatapos ay kay Leo. Ang kanyang matalas na tingin ay napalitan ng pagkalito. Ano ito? Isang uri ng patibong. Hindi. Mabilis na sagot ni Leo. Ito ay isang pag-amin. Nagkamali kami.
Ricardo. Masyado kaming naging abala sa araw-araw na operasyon na hindi na namin napakinggan ang mga magagaling na ideya mula sa aming sariling mga tao. Ang nangyari kay David ay sintomas ng isang mas malaking sakit sa aming organisasyon. At nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat? Tanong ni Vargas. Ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala. Inagaw ko ang pinakamalaki ninyong kliyente. Kinukuha ko ang mga tao ninyo. At nagpapasalamat kayo. Sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. Dahil ginising mo kami. Ipinakita mo sa amin ang aming mga pagkukulang sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong business consultant. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang mga salitang iyon ay direktang patama sa akin. Hindi kami nandito para bawiin ang Ayala Prime. Patuloy ni Leo. Nararapat lang na mapunta sila sa kung sino ang makapagbibigay ng pinakamagaling na serbisyo. At sa ngayon, ikaw yon. Hindi rin kami nandito para piliting bumalik sina Mike at Dennis. Kung mas masaya sila sa iyo, masaya na rin kami para sa kanila. Ang tanging dahilan kung bakit kami nandito, Ricardo, ay para mag-alok ng isang bagay. Itinulak ni Leo ang folder palapit kay Vargas. Gusto naming maging partner mo. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi kaysa sa alinmang sigaw na narinig ko sa isang battlefield. Maging ako ay napahinto sa paghinga. Partner. Sa taong sumisira sa kanila, ito ay hindi lang kahibangan. Ito ay pagpapakamatay sa negosyo. Natawa si Vargas. Isang maikli at mapait na tawa. Partner. Bakit ako makikipag-partner sa inyo? Nasa akin ang bentahe. Tama ka. Sang-ayon ni Marco. Nasa iyo ang mas magandang teknolohiya. Pero nasa amin ang infrastruktura. Ang malawak na network ng mga kliyente. At ang 10 taon ng karanasan sa merkado. Isipin mo, Ricardo. Ang iyong inobasyon. Kasama ang aming katatagan. Sa halip na mag-agawan tayo sa iisang cake. Bakit hindi tayo gumawa ng mas malaking cake na pagsasaluhan nating lahat? Ipinaliwanag ni Marco ang kanilang proposal. Hindi ito isang one-sided deal. Inalok nila na i-invest sa Titan Innovations. Bigyan ito ng access sa kanilang 80% facilities. At ipromote ang sistema ni Vargas sa kanilang mga kasalukuyang kliyente bilang isang key premium upgrade. Kung saan maghahati sila sa kita. Inalok din nila na magkaroon ng isang talent exchange program. Kung saan ang mga engineer mula sa magkabilang kumpanya ay maaaring mag-collaborate sa mga proyekto. Habang nagsasalita si Marco, pinanood ko ang pagbabago sa mukha ni Vargas. Ang kanyang depensa ay unti-unting bumabagsak. Ang kanyang galit ay napapalitan ng interes. Ang kanyang pagiging kalaban ay nagiging isang potensyal na kasosyo. Nakita niya ang lohika. Nakita niya ang oportunidad. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang bagay na marahil ay matagal na niyang hindi nakikita, respeto. Hindi siya tinatrato bilang isang banta, kundi bilang isang kapantay. Sa huli, pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin si Vargas kina Mike at Dennis. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Leo. Kailangan kong pag-isipan ito. Siyempre. Sabi ni Leo. Take all the time you need. At Ricardo. Dagdag niya habang tumatayo sila para umalis. Kung ano man ang maging desisyon mo. Yung sama ng loob mo sa dati mong kumpanya. Sana dito sa amin. Makahanap ka ng ibang karanasan. Pagkaalis ni Vargas, naiwan kaming 4 sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang aking buong mundo ay gumuho. Ang lahat ng aking itinuro kompetisyon. Dominasyon. Pag-atake hindi lang binaliwala. Ipinakita nila na mayroong isang mas mataas, mas epektibong paraan. Tumingin ako kay Leo. Bakit?
Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Bakit ninyo ginawa iyon? Pwede ninyo siyang sirain. Ngumiti si Leo. Ang parehong malumanay ng ngiti na ipinakita niya sa akin noong unang araw. Sir John. Dito sa Pilipinas. Mayroon kaming kasabihan, ang lahat ay nadadaan sa mabuting usapan. Para sa amin, ang isang nasirang tulay ay hindi isang pagkatalo, kundi isang oportunidad para gumawa ng mas matibay na tulay. Ang pakikisama ay hindi tungkol sa pag-iwas sa gulo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng paraan para ang lahat ay manalo. Kahit ang taong sa tingin mo ay kalaban mo. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na coffee shop na iyon, sa gitna ng ingay ng Maynila, natahimik ako. Natahimik ako sa isang paraan na hindi ko pa naranasan. Hindi ito ang katahimikan ng galit o pagkadismaya. Ito ay ang katahimikan ng pagkamangha. Ang katahimikan ng isang sundalong nakasaksi ng isang laban na napanalunan hindi sa pamamagitan ng lakas ng mga armas, kundi sa lakas ng pag-unawa. Napanalunan nila ang gyera. At walang kahit isang putok ng baril. Pagbalik namin sa opisina, ang balita tungkol sa nangyari sa pulong ay mabilis na kumalat. Ngunit walang pagdiriwang. Walang pagbubunyi. Sa halip, may isang tahimik na pagtitipon sa pantry. Ang lugar na dati kong kinamuhian. Dala-dala ni Ana ang isang malaking bilaw ng pansit, na simbolo raw ng mahabang buhay at magandang relasyon. Pinagsaluhan nila ito. Nag-uusap sa mahinang boses. Hindi tungkol sa tagumpay sa negosyo, kundi tungkol sa mga natutunan nila sa mga nakaraang araw. Lumapit sa akin si Jess. May hawak na isang maliit na plato. Sir John, kain po tayo. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumanggi. Kinuha ko ang plato at tumayo sa isang sulok. Pinapanood sila. Pinakinggan ko ang kanilang pinag-uusapan. Narinig ko si David na masayang nagkukwento tungkol sa isang bagong ideya. At ang mga manager ay taimtim na nakikinig sa kanya. Narinig ko si Ana na ipinapaliwanag ang mga bagong benepisyo na ipapatupad nila para sa lahat ng empleyado. Hindi lang sa mga engineer. Narinig ko silang nagpaplano ng isang family day para sa darating na buwan. Napagtanto ko na ang kanilang ginawa sa pulong kay Vargas ay hindi lang isang estratehiya. Ito ay isang refleksyon ng kung sino talaga sila. Ang kanilang pakikitungo sa kalaban ay kapareho ng kanilang pakikitungo sa isa't isa, may respeto, may pag-unawa, at may palaging paghahanap ng paraan para ang lahat ay maging maayos. Ang pakikisama ay hindi isang switch na binubuksan at pinapatay. Ito ay nakaukit sa kanilang pagkatao. Kinabukasan, isang email ang dumating mula kay Ricardo Vargas. Maikli lang ang laman nito. I accept. Let's talk about the details. Ang reaksyon sa opisina ay hindi pagsisigaw ng tagumpay. Ito ay isang kolektibong paghinga ng ginhawa. Isang ngiti ng pasasalamat. Para sa kanila, ang deal ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng pag-aayos ng isang nasirang relasyon at pagbuo ng isang bago. Sa mga sumunod na linggo, nasaksihan ko ang isang himala sa corporate world. Ang dalawang kumpanyang dapat ay nagpapatayan na ngayon ay nagtutulungan. Ang mga engineer ni Vargas ay bumibisita sa opisina. Hindi bilang mga mananakop, kundi bilang mga kasamahan. Nagbabahagi ng kaalaman. Si David ay namumuno na ngayon sa isang joint key ampersand at team kasama si Vargas. Ang Ayala Prime Holdings. Nang malaman nila ang partnership, ay hindi lang bumalik bilang kliyente. Dinoble pa nila ang kanilang kontrata, na ngayon ay sumasakop sa mga serbisyo ng parehong kumpanya. Ang aking peking krisis, na idinisenyo upang magdulot ng pagkawatak-watak, ay nagresulta sa pagkakaisa. Ang aking plano na patunayan ang kahinaan ng pakikisama ay naglantad sa walang kapantay na lakas nito. Ako, si John Miller,
Ang drill sergeant na naniniwala sa command and control ay natalo. Natalo ako ng walang laban. At sa aking pagkatalo, natagpuan ko ang pinakamahalagang aral sa aking buhay. Isang hapon, ipinatawag ako ni Emily Reyes, ang isisi, sa kanyang opisina. Siya ay isang matandang lalaki na bihira kong makita. Laging nasa likod ng mga eksena. Pinagkakatiwalaan ang kanyang mga tao na pamunuan ang kumpanya. Miller, sabi niya, habang inaalok ako ng upuan. Nakarating sa akin ang lahat ng nangyari. Magaling ang iyong ginawa. Napakunot ang noo ko. Ginoo. Hindi ko po maintindihan. Nabigo po ako. Ang lahat ng itinuro ko ay binaliwala nila. Ginamit nila ang sarili nilang paraan. Ngumiti si Emily Reyes. Eksakto. Iyon ang dahilan kung bakit kita kinuha. John. Nakita ko ang iyong resume. Alam ko ang iyong mga pamamaraan. Alam kong susubukan mong wasakin ang aming kultura. Napatulala ako. Pero, bakit? Dahil ang aming pinakamalaking kalakasan ng aming pakikisama ay minsan ding nagiging aming kahinaan. Paliwanag niya. Minsan, sa sobrang pag-iwas namin sa gulo, hindi na namin napapansin ang mga problema hanggang sa huli na ang lahat. Kailangan namin ng isang tao na iayanig sa amin. Isang tao na ipapakita sa amin ang aming mga kahinaan sa pinakamalupit na paraan. Kailangan namin ng isang krisis. At dahil wala namang tunay na krisis, ikaw ang ginawa naming krisis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng ito, ang pagkuha sa akin, ang pagpayag sa aking mga patakaran, ang pagbibigay sa akin ng kalayaan na gawin ang aking simulation. Lahat ay isang mas malaking plano. Isang mas malalim na estratehiya. Hindi ka namin kinuha para turuan kami kung paano lumaban. Sabi ni Emily Reyes. Kinuha ka namin para ipaalala sa amin kung bakit ang aming paraan ng pakikipagkapwa ay mahalaga. Ang iyong presyon ay nagtulak sa kanila na gamitin ang kanilang kultura, hindi bilang isang paraan ng pag-iwas, kundi bilang isang aktibong sandata para sa solusyon. Pinatunayan nila, hindi lang sa iyo, kundi sa kanilang sarili, na ang pakikisama ay hindi kahinaan. Ito ay isang sopistikadong uri ng lakas. Nakatitig lang ako sa kanya. Walang masabi. Ako, na inakalang ako ang naglalaro, ay isa lang palang piyesa sa kanilang mas malaking laro. Ako ang peking kaaway na kanilang kinailangan para lalo pang patibayin ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang iyong kontrata ay magtatapos sa susunod na buwan. John, sabi ni Emily Reyes. Ngunit gusto naming mag-alok sa iyo ng isang bagong posisyon. Hindi bilang isang consultant na nagtuturo ng leadership, kundi bilang isang permanenteng bahagi ng aming team. Isang cultural integration advisor. Ang iyong pananaw, ang iyong outside perspective, ay mahalaga sa amin. Kailangan namin ng isang taong laging magpapaalala sa amin na maging kritikal sa aming sarili. Habang nananatili kaming tapat sa kung sino kami. Isang alok ng trabaho. Isang alok na manatili sa lugar na dati kong hinamak. Isang alok na maging bahagi ng kulturang sinubukan kong wasakin. Kinailangan kong gumawa ng isang desisyon. Maaari akong bumalik sa Amerika. Dalhin ang aking kabiguan. At marahil ay tuluyan ng isara ang aking kumpanya. O maaari akong manatili dito. Lunukin ang aking pride. At yakapin ang isang bagong mundo. Isang bagong paraan ng pag-iisip. Isang bagong kahulugan ng lakas. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mula sa itaas, tanaw ko ang buong bivis. At sa di kalayuan, ang masalimuot na tanawin ng Metro Manila.
Isang lugar na dati kong itinuring na magulo at walang disiplina. Ngayon, nakikita ko na ito sa ibang liwanag. Nakikita ko na ang puso nito. Isang puso na tumitibok sa ritmo ng pakikipagkapwa. Ng pagtutulungan. Ng pakikisama. Humarap ako kay Emily Reyes. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Naramdaman kong muli ang pagiging isang baguhan. Isang estudyante. At sa halip na katakutan ito, tinanggap ko ito. Reyes. Sabi ko. Sir, kailan po ako pwedeng magsimula? Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsabi sa akin na nakauwi na ako. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang bagong pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na lider. At isang tunay na tao. Ang mga sumunod na buwan ay isang paglalakbay ng muling pagkatuto. Ang aking bagong titulo, Cultural Integration Advisor, ay isang magandang paraan para sabihing ako ang residenteng kritiko. Ang taong laging nagtatanong ng bakit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mga tanong ay hindi na nagmumula sa pagmamataas, kundi sa tunay na pagnanais na matuto. Naging estudyante ako ng kulturang Filipino. At ang aking mga dating trainees ang naging aking mga guro. Silio ang naging aking mentor. Linggo-linggo, niyayaya niya akong magkape. Hindi sa mga mamahaling coffee shop sa GIS, kundi sa mga maliliit na karinderya sa mga eskinita ng Makati. Doon, sa gitna ng usok ng inihaw na baboy at ingay ng mga tricycle, itinuro niya sa akin ang mga nuances ng kulturang hindi matatagpuan sa mga libro. Itinuro niya sa akin ang konsepto ng utang na loob. Isang malalim na pagtanaw ng utang na loob na hindi nababayaran ng pera, kundi ng habang buhay na katapatan at pagtulong. Ipinaliwanag niya ang bayanihan. Ang diwa ng komunidad kung saan ang mga tao ay nagtutulungan ng walang hinihintay na kapalit. Tulad ng pagbubuhat ng isang buong bahay para ilipat ito. Nakikita mo, John. Sabi niya isang araw habang kumakain kami ng goto. Ang pakikisama ay hindi lang tungkol sa pagiging nice. Ito ay ang pag-unawa na ang bawat isa sa atin ay konektado. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ang problema ng isa ay problema ng lahat. Sa kanluran, ang tingin ninyo sa sarili ninyo ay isang isla. Dito, kami ay isang kapuluan. Hiwa-hiwalay tingnan sa mapa, ngunit magkakaugnay sa ilalim ng dagat. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Nagsimula kong makita ang kapuluang iyon sa lahat ng dako. Nakita ko ito sa paraan ng pag-aalaga ng mga empleyado sa isa't isa kapag may nagkakasakit. Nag-aambagan para sa gamot o nag-aasikaso sa ospital. Nakita ko ito sa kanilang mga pagdiriwang. Kung saan ang bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay ipinagdiriwang ng buong team na parang isang malaking pamilya. Nakita ko ito kahit sa paraan nila ng pagharap sa kabiguan. Walang sisihan. Ang laging tanong ay, paano tayo babawi? Nang magkakasama, ang aking papel ay nag-evolve. Mula sa pagiging kritiko, naging tagabuo ako ng tulay. Tinulungan ko silang streamline ang kanilang mga proseso. Na isinasama ang disiplina at kahusayan na natutunan ko sa militar. Ngunit sa paraang hindi sinisira ang kanilang collaborative spirit. Ipinakilala ko ang mga konsepto tulay ng key constructive criticism. Ngunit itinuro ko ito sa konteksto ng malasakit. Isang malalim na pagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Natutunan nila mula sa akin kung paano maging mas direkta. At natutunan ko mula sa kanila kung paano maging mas makatao. Isang araw, dinala ako ni Leo sa isang lugar na malayo sa syudad. Isang maliit na baryo sa paanan ng isang bundok. Doon, nasaksihan ko ang isang tunay na bayanihan. Ang isang pamilya ay nawala ng bahay dahil sa isang bagyo. At sa araw na iyon, ang buong komunidad mga magsasaka, mangingisda, guro,
Kahit ang mga bata ay nagtutulungan upang itayong muli ang kanilang tahanan. Walang nag-utos. Walang nagbayad. Ang tanging puhunan nila ay ang kanilang oras, lakas, at ang hindi matatawarang diwa ng pagtulong sa kapwa. Habang pinapanood ko ang mga lalaking nagkakabit ng bubong at ang mga babaeng naghahanda ng pagkain para sa lahat, naluha ako. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko, ito ang pinagmumulan ng lahat. Ang lakas na nakita ko sa loob ng opisina ay isang refleksyon lamang ng mas malaki at mas malalim na lakas na nakatanim sa puso ng kanilang kultura. Ang aking pagbabago ay hindi lang propesyonal. Nagbago rin ako bilang isang tao. Natuto akong bumati sa security guard sa umaga. Hindi lang bilang paggalang, kundi dahil interesado talaga akong malaman kung kumusta na siya. Natuto akong magdala ng pasalubong kapag bumibisita sa bahay ng isang kasamahan. Natuto akong umiti sa mga estranghero. Ang pader na matagal kong itinayo sa paligid ng aking sarili ay unti-unting gumuho. At sa lugar nito, isang tulay ang naitayo. Ang aking relasyon sa aking pamilya sa Amerika ay gumanda. Dati, ang aming mga pag-uusap ay laging tungkol sa aking mga tagumpay at kabiguan sa negosyo. Ngayon, kinakamusta ko sila. Tinatanong tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga pangarap. Ibinahagi ko sa kanila ang aking mga natutunan sa Pilipinas. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang paghanga sa boses ng aking anak na lalaki. Dad, sabi niya, you sound happy. At totoo iyon. Masaya ako. Isang kaligayahan na hindi nagmumula sa pagkapanalo o pagiging tama, kundi sa pakiramdam na ako ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili. Ang aking 6 na buwang kontrata ay naging 1 taon. Pagkatapos ay 2. Ang Pilipinas, ang bansang dati kong minamaliit, ay naging aking tahanan. Hindi ko na hinanap ang itim at puti. Natutunan kong yakapin ang lahat ng kulay abo. Ang lahat ng komplikasyon at kagandahan ng buhay na nakasentro sa relasyon. Ang drill sergeant sa loob ko ay hindi tuluyang namatay. Natuto lang siyang makinig. Natuto siyang unawain na ang pinakamalakas na hukbo ay hindi iyong may pinakamaraming sandata, kundi iyong may pinakamatibay na pagsasamahan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa Gigiso High Street, napahinto ako. May isang grupo ng mga kabataan na naglalaro ng gitara at kumakanta. Ang iba ay sumasayaw. Ang iba ay nagtatawanan lang. Sa kanilang paligid, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin. Naalala ko ang aking unang impresyon sa lugar na ito, isang lugar ng kaguluhan at kawalan ng disiplina. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay buhay. Isang buhay na puno ng sigla, ng init, at ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nagbubuklod sa kanila. Doon ko napagtanto. Hindi ako napunta sa Pilipinas para turuan sila. Napunta ako dito para pagalingin ang sarili ko. Sila, sa kanilang walang katapusang pasensya at pag-unawa, ay tinuruan ako kung paano muling maging buo. Ang bansang aking hinusgahan ay ang bansang nagligtas sa akin mula sa aking sariling pagkabilanggo sa aking mga lumang paniniwala. Lumipas ang 2 taon. Hindi na ako ang dayuhang tagapayo. Isa na akong kasamahan. Isang kaibigan. Isang kitito John sa mga mas batang empleyado. Ang aking Tagalog ay hindi pa perpekto, pero sapat na para makipagbiruan at, higit sa lahat, para makinig. Ang aking buhay ay naging isang payak na routine na puno ng kahulugan, kape sa umaga kasama ang security guard. Trabaho na nakasentro sa pagtutulungan. At mga weekend na kadalasan ay ginugugol ko sa bahay ni Leo. Kasama ang kanyang pamilya. Kumakain ng sinigang at naglalaro ng chess. Isang araw, hinarap namin ang isang tunay na krisis. Isang bagong tech company mula sa Singapore. Armado ng malaking pondo.
ang pumasok sa merkado ng Pilipinas. Sila ay agresibo, mabilis, at walang awa. Kinuha nila ang isa sa aming mga kliyente gamit ang isang alok na imposibleng pantayan. Ang kay Old John ay sana inagdeklara na ng all-out war. Magpupuyat kami. Gagawa ng counter-proposals. Maghahanap ng mga kahinaan ng kalaban. Ngunit sa meeting na iyon, ang New John ang nagsalita. Okay team. Sabi ko. Bago tayo magpanik, huminga muna tayo. Ang unang tanong, sino sila? Hindi bilang kumpanya, kundi bilang mga tao. May kilala ba tayo sa kanila? Ano ang kwento nila? Ang buong team ay tumingin sa akin. Hindi bilang isang commander na nag-uutos, kundi bilang isang kasamahan na naglalatag ng unang hakbang. Sa loob ng isang linggo, ginamit namin ang parehong paraan na ginamit namin laban sa Titan Innovations. Hindi kami gumawa ng battle plan. Gumawa kami ng relationship map. Nalaman namin na ang kanilang country head ay isang dating beefy na gustong patunayan ang kanyang sarili sa sariling bayan. Nalaman namin na ang kanilang mga empleyado ay pagod na sa 12-hour workdays na ipinapatao sa kanila. Hindi kami nag-alok ng mas mababang presyo sa mga kliyente. Sa halip, lumapit kami sa country head. Hindi bilang mga kakumpetensya, kundi bilang mga kapwa Pilipino. Inalok namin siya ng partnership sa mga community projects. Isang paraan para makatulong sa bayan habang nagpapalakas ng kanyang brand. Nag-alok kami ng joint training programs para sa aming mga empleyado. Muli, ginawa namin ang imposible. Sinimulan naming gawing kasangga ang dapat sana ay kaaway. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap ako ng isang alok. Isang malaking tech company sa Silicon Valley. Gusto nilang kunin ako bilang Vice President for Global Strategy. Ang sahod ay triple ng kinikita ko dito. Ito ang pangarap na matagal ko nang binitawan isang posisyon sa tuktok ng corporate world. Pabalik sa Amerika. Sa sentro ng lahat ng bagay na dati kong pinahahalagahan. Ilang gabi rin akong hindi nakatulog. Ang alok na iyon ay isang multo mula sa aking nakaraan. Isang paalala ng taong dati ako. Kinausap ko si Leo tungkol dito. Sa beranda ng kanyang bahay. Habang umiinom kami ng barakong kape. Inilahad ko sa kanya ang lahat. Ang pera. Ang posisyon. Ang pagkakataong bumalik sa laro. Taimtim siyang nakinig. Gaya ng dati. Hindi niya ako binigyan ng payo. Sa halip, tinanong niya lang ako ng isang bagay. John. Sabi niya. Noong nasa Amerika ka. Nananalo ka ba? Naman. Sagot ko. Maraming beses. Pero masaya ka ba? Tanong niya. Ang simpleng tanong na iyon ang sumagot sa lahat. Tumahimik ako. Naalala ko ang aking malaking bahay na walang laman. Ang aking mamahaling kotse na laging natatrapik. Ang aking kalendaryo na puno ng mga pulong ngunit walang koneksyon. Nananalo nga ako. Pero ang pakiramdam ay laging may kulang. Dito sa Pilipinas, marahil ay hindi ako kasing yaman sa material na bagay. Ngunit ang aking buhay ay puno. Puno ng mga relasyon, ng mga tawanan, ng mga kumustahan, ng mga bilao ng pansit, ng diwa ng bayanihan. Dito, ang bawat araw ay isang paalala na hindi ako isang isla, kundi bahagi ng isang malawak at magandang kapuluan. Tinanggihan ko ang alok, at sa sandaling isend ko ang email na iyon. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong sahod. Nang gabing iyon, habang nakatayo ako sa balcony ng aking apartment, tanaw ang kumikinang na syudad. Bumalik sa aking isipan ang mga salitang isinigaw ko sa conference room maraming taon na ang nakalipas. Wala ba kayong pride? At sa wakas, naintindihan ko na ang sagot. Meron sila. Meron silang pride.
Ngunit hindi ito ang pride ng isang individual na gustong umangat sa iba. Hindi ito ang pride na sumisigaw. Ako ang pinakamagaling. Ang kanilang pride ay iba. Ito ay isang pride na tahimik at malalim. Isang pride na nakikita sa pagtutulungan ng isang komunidad. Isang pride na mas pinipiling iangat ang kapwa kaysa tapakan ito. Isang pride na naniniwala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang iyong nakamit para sa sarili mo, kundi sa kung ano ang iyong naiambag sa ikabubuti ng lahat. Ito ay pride. Hindi sa sarili, kundi sa kapwa. At iyon, napagtanto ko, ay isang mas mataas at mas dalisay na uri ng karangalan. Kaya ngayon, kapag may nagtatanong sa akin kung ano ang Pilipinas, hindi ko na sinasabi ang tungkol sa traffic o sa init ng panahon. Sinasabi ko sa kanila na ito ang lugar kung saan ko natagpuan ang aking kaluluwa. Dati, ang tingin ko sa bansang ito ay isang developing country. Laging nahuhuli. Mali ako. Lubos akong nagkamali. Dahil sa bagay na pinakamahalaga sa lahat sa pagiging makatao ang Pilipinas ang pinaka-advanced na bansa sa buong mundo. Ang konseptong tinatawag nilang ipakikisama ay hindi kahinaan. Ito ay isang superpower. Ito ay isang masterclass sa emotional intelligence, diplomacy, at community building na hindi kayang ituro ng kahit anong Harvard Business School. Ito ang kakayahang manalo sa gyera nang hindi nagpapaputok ng baril. Ang kakayahang gawing tulay ang mga pader. At ang kakayahang hanapin ang pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan. Ako si John Miller. Isang dating American drill sergeant. At buong pagpapakumbaba kong sinasabi, lahat ng akala kong alam ko tungkol sa lakas. Tinuruan ako ng Pilipinas na mali. Dito. Sa bansang ito ng mga ngiti at ng walang katapusang pag-asa. Natutunan ko na ang pinakamalakas na lider ay hindi ang nag-uutos, kundi ang nag-aalaga. At ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pagsakop sa mundo, kundi ang pagbuo ng isang pamilya. Call to action. Naranasan niyo na rin ba ang isang karanasang tulad nito? Kung saan isang kultura ang ganap na nagpabago sa inyong pananaw. Ibahagi ninyo ang inyong kwento sa comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa inyo. Maraming salamat po.